Kumusta Aries? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga araw na ito. Ito ay pangkalahatang pagbasa. Piliin lang ang tumutugma sa iyo. At bukod pa riyan, tingnan din ang iyong lunar at ascendant sign dahil may ipinapakita pa ang mga ito. Magiging abala ang linggo para sa Aries, magiging napakatindi nito dahil ang Mars ay papasok ng direkta sa iyong zodiac sign. Kaya isipin mo na hinihingi nito ang iyong pagpupursige, ngunit kailangan din ng kalmado na huwag mag-react ng padalos-dalos. Oo, ito ay isang panahon para mag-inobasyon at sumulong, ngunit para gawin din ang mga bagay mula sa isang lugar na may pag-iingat. Magiging linggo ito ng maraming aksyon para sa Aries. Kaya tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng mga anghel, ano ang kailangan mong malaman mula sa mga anghel, Aries. Bueno, wala nang iba kundi ang Arkanghel Gabriel. Ako ang banal na mensahero na nagdadala ng kalinawan at gabay kapag higit mo itong kailangan. Bueno, saktong-sakto, hindi ba, sa sandaling lamunin ka ng pag-aalinlangan ng kawalan ng katiyakan at sa loob ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangang iyon ay gusto mong magpadala sa bugso? Hindi, sa katangiang iyon ng Aries. Magnilay-nilay, mag-isip, huminga, dahil ikaw, patawad, ay nangangailangan ng kalinawan ng isip. Kaya dumating ang Arkanghel Gabriel sa pinakaangkop na sandali dahil sinabi niyang darating siya upang bigyang liwanag ang iyong isipan nang hindi ka malito, upang bigyang liwanag ang iyong isipan, upang bigyan ka ng kalinawan tungkol sa mga desisyong dapat mong gawin ng wasto, ngunit hindi ng padalos-dalos. At gayon din sa iyong puso, tinutulungan kang ipahayag ang iyong katotohanan, ngunit isang katotohanan na dapat ipahayag sa paraang mapagmalasakit, hindi sa paraang agresibo. Kahit makaramdam ka ng kalituhan at takot sa pagpapahayag, tandaan mo na ang iyong boses ay napakamakapangyarihan, lalo na sa sandaling ito at sa linggong ito. Tandaan mo na ang iyong boses ay napakamakapangyarihan kaya nararapat itong mapakinggan. Kapag kailangan mo ng kalinawan sa iyong mga salita o desisyon, tawagin mo ako dahil sama-sama nating mahahanap ang pinakatunay na landas para sa iyo. Linggo ito para sa Aries na nagtatakda ng pagbabago sa maraming bagay. Bueno, tingnan natin higit sa lahat sa mga pag-uusap na nakabitin o mga pag-uusap na i-anunsyo para sa linggong ito upang maging konkreto ang mga bagay. Mga bagay na magtutulak sa iyo patungo sa pagbabagong iyon. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng mga anghel, Aries. Paalala ko sa iyo na mga ito ay palaging pangkalahatang pagbabasa. Maaring minsan ay tumutugma sa iyo, minsan na hindi. Higit pa ron, maaring gusto mo ring magkaroon ng personal na konsultasyon sa akin at maaari mo itong gawin. Maaari kang mag-schedule sa pamamagitan ng website. Palagi mo makikita ang address dito sa video at mayroong ka ring nakapin na komento sa iyong zodiac sign na direktang magdadala sa iyo sa pahina at doon maaari mong piliin ang pagbabasang angkop para sa iyo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng mga anghel ngayon tungkol dito. Bueno, Five of Pentacles, Seven of Swords, at ang barahan ng Three of Pentacles. Alam mo na ang mga desisyon ay kasama ng mga usapin at pagbabagong dumarating sa pamamagitan ng kung ano ang iyong katotohanan, isang komunikasyon, ngunit pati na rin ang maaring maging mga pagsasaayos sa pananalapi o sa trabaho. Ang barahan ng Five of Pentacles ay isang barahan na nagsasabi sa atin na hindi natin dapat patuloy na isipin sa sandaling ito na tayo ay nag-iisa sa lahat ng bagay. Una sa lahat, isa rin itong barahan na naglalayo sa atin sa mga emosyonal na problema o mga emosyonal na tunggalian na dulot ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan, ng kung ano ang maaring maramdaman mo bilang isang kawalan ng katarungan. Hindi ko deserve na maranasan ito at nararamdaman kong wala ako sa ugnayang ito. Nararamdaman kong wala ako sa katotohanan ng pag-ibig na gusto ko. Bueno, ang Five of Pentacles ay isang barahan na nagsasabi, kailangan mong maghintay at intindihin na sa mga araw na ito, kapag higit mo itong kailangan, kaya rin nariyan ang Arkanghel Gabriel na sumasabay sa iyo, hindi mo haharapin ang krisis o problemang iyon ng mag-isa. Malapit na ang tulong. Maaring ito ay tulong na ibinabahagi mo sa ibang tao o na maintindihan mo rin na ang sitwasyong ito na ibinibigay sa iyo ng Three of Pentacles ay isang tulong o nahanapin mo ito ng mag-isa, intindihin na kahit sa kahirapan at sa krisis ay makikita ang isang pagpapala at doon darating ang isang solusyon.
Sinabi nito sa akin na ang negatibong pag-iisip ay nagdadala ng sakit, nagdadala ng higit pang sakit, nagdadala ng higit pang kalituhan, nagdadala ng higit pang paghihirap, at nagdadala ng mga sitwasyong hindi natin kailangan sa sandaling ito, hindi, kabaligtaran ito. Kaya subukang ayusin din o bigyan ng kaayusan ang iyong mga iniisip sa mas maliwanag na paraan. Kaya nariyan ang Arkanghel Gabriel na dumating upang magdala ng liwanag at karunungan sa iyong isipan. At bukod pa rito ay meron tayong Seven of Swords. Maaari kang gumagawa ng determinasyon ng pagbabago ng direksyon laban sa kung ano ang tiyak na taktika o tiyak na plano na dati mong binuo na inakala mo noong una na magbibigay sa iyo ng resulta at hindi naman pala nangyari. Dahil hindi lamang ikaw ay nagkaroon ng ilang hadlang sa simula, kundi may mga tao o sitwasyon na nagdulot ng higit na kalituhan, higit na hadlang at higit na gulo. Maaring malapit mo ng lutasin ang isang bagay o maabot ang layuning iyon o maramdaman ang layuning iyon bilang tagumpay, ngunit kailangan mong ayusin ang ilang sitwasyon na nakakalusot sa iyo. O ano man ang mangyari, ngayon sinasabi sa iyo ng buhay na mayroon kang opsyon na pumili ng ibang direksyon o baguhin ang iyong estratehiya, isang mas matalinong estratehiya o mas makatotohanan, mas totoo. At higit sa lahat, hindi ito ang oras para magtrabaho ka ng mag-isa o na gusto mong mag-isa para sa isang tiyak na bagay na may kinalaman sa trabaho o sa buhay dahil mayroong Three of Pentacles. Kaya nararamdaman ko na baka gusto mo nang lutasin ang isang bagay ngayon din. Ngayon din, hindi. Kailangan ko itong gawin dahil ang solusyong ito ang magpapahintulot sa akin na maging independent sa pananalapi mula rito. Oo, na maaari akong lumayo dahil malinaw na babaguhin ko ang direksyon. Maaari akong lumayo sa mga taong masama ang hangarin na gustong kumuha ng pakinabang o bentahe sa akin, hindi sa aking trabaho, sa aking kaalaman o ano paman. Pagod na ako, gusto ko nang lumabas sa sitwasyong ito at gusto kong gawin ang sarili kong mga bagay. At iyon ang sinasabi sa iyo. Huminga, kalma, 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 dahil baka hindi ito ang pinakamagandang oras. Hindi ibig sabihin na hindi ito mangyayari sa hinaharap, ngunit baka ito ay oras kung saan ngayon. Aries, hinihiling sa iyo na makibahagi ka, na ikaw ay maging mabuti, maingat, maayos, responsable, totoo at tunay, at maipakita mo ang mga talento, hindi, at maipakita mo ang kaalamang iyon, ngunit kasama ang ibang tao, dahil doon ka makikinabang ng malaki. Ang Three of Pentacles ay isang trabaho na ibinabahagi, na naiintindihan at napakamapunga rin, kumikita. Kung ikaw ay bukas na gawin ito kasama ang kontekstong nakapaligid sa iyo, hindi. Maaring mula sa kung ano ang isang paksa rin kung saan ang pag-uusap at ang kalinawan ng isip na kailangan mo at emosyonal ay dumating kasama ang isang sandali ng kasunduan sa isang taong mahalaga sa iyo kung saan pinapatibay ang ilang mga isyu, hindi. Ilang mga puntong magkatulad na hindi nakikita. May diferensya. Kaya sabi mo, hindi na ito ubra. Gusto ko nang tapusin ang relasyon. Pagod na ako. Pagod na ako. Pero kalma, kalma. Dahil pwede pa itong magbago. Sino ang may pakialam? Ang wala. Gawin ang gusto niya. Ngunit higit pa roon, ang potensyal na pag-unlad ng anumang sitwasyong dinadaanan mo sa sandaling ito, para sa iyo ay napaka-convenient na maintindihan na kailangang magbukas sa iba, magbahagi, tumanggap ng tulong. Dahil iyon din ay maaring intindihin bilang isang tulong. Nasa ganito ito, sa paglalaan ng sarili, oo sa kung ano ang pinakagusto ng Aries, sa abot ng makakaya, sa yugtong iyon ng malaking personal o professional na pag-unlad, sa mga malikhing inisyatibo kasama ang ibang tao. Magkaroon ka rin ng pagnanais na magtrabaho ng may mabuting disposisyong likas sa iyo dahil tiyak, sa malaw at madali, unti-unti kang magsasarili mula riyan at isasaalang-alang mong iakma ang takbo ng buhay mo ayon sa bagay na gusto mo ngayong makamit, pero may proseso iyon. Ang Queen of Swords ay isang baraha na malaki ang naitutulong sa iyo upang mag-isip at magsalita ng gusto, lalo na kung may kailangang ayusin na anumang hindi pagkakaunawaan ng sitwasyon ng komunikasyon, lalo na dahil magbibigay ito sa iyo ng bentahe, hindi ba? Dahil ito ang yugto na tiyak mong itinatakda bilang bahagi ng buhay mo na iniaalay sa propesyon, trabaho at hanap buhay, at dito maayos ang mga bagay.
Nararamdaman ko na ikaw ay lubos na nakatuon sa pagtayo sa isang lugar o sa isang posisyon na napakaganda at napakapaborable para sa iyong personal at pang-ekonomiyang pag-unlad. Ngunit maaring ang ilan sa inyo ay gusto ring asikasuhin ang mga emosyonal na sitwasyon. At iyon ang dahilan kung bakit kung ikaw ay nakatuon sa kung ano ang personal na sitwasyon sa antas ng trabaho, maaaring magmukha kang malamig at malayo. Ngunit nagtatakda ka rin ng mga limitasyon dahil narito ulit ang isang Queen of Swords. Limitasyon, katotohanan, katarungang kaugnay ng isang sitwasyong nagpapahamak sa iyo. Maaaring tinatapos mo na ang isang sitwasyong nagpahamak sa iyo hanggang ngayon na hindi masyadong convenient na naroon sa Seven of Swords, hindi ba? Na hindi sa kailangan baguhin mo ang direksyon, kundi higit sa gusto mong lumayo sa mga sitwasyong hindi convenient o sa mga tao, ikaw ay nagtatakda ng ilang limitasyon. Dahil baka hindi ka makalayo dahil katrabaho mo ang taong iyon, kasama mo sa bahay ang taong iyon, o ang taong iyon ay naroon sa buhay mo dahil sa isang dahilan ngunit ginagawa mo ng matalino at convenient gamit ang malinaw na pag-iisip na iyon at naka-align sa iyong emosyonal na balanse, ang limitasyon at pagsasaayos na ginagawang posible na maging independent ka mula sa nakakaabalang sitwasyon. Maari ka ring tinutulungan ng isang tao na isagawa ang mga bagay sa paraang lubos. Ito, na parang strikto. Hindi ba? Dahil ang sinasabi ng Queen of Swords ay isang bagay na napaka-objektibo at napakatotoo. Kaya hindi siya nagpapadala sa emosyon ng sandali. Kaya ang taong iyon na baka hindi tuso ay maaaring nakakatulong din ng convenient upang gumawa ng mga desisyon at makakuha ng posisyong may pribilehyo na convenient para sa iyo sa sandaling ito. Dahil anuman ang mangyari, magiging independent ka sa loob ng maikling panahon mula sa lahat ng ito, hindi ba? Kahit na gusto mo magbukas ng landas o anuman sa personal, sa trabaho, o gusto mo ring ayusin ang isang emosyonal na sitwasyon kung saan gusto mo magsimulang magdagdag ng punto sa ugnayang ito, lalo na doon mayroon kang Page of Wands. Ang Page of Wands ay ang simula ng isang bagay na napakaganda, interesante sa antas ng pagiging malikhain at sa antas ng paglawak. Isang bagay na hindi ka mag-alangan na isaalang-alang gawin at darating ito upang tulungan ka ng malaki rin upang makalahok ka sa isang malikhaing proyekto. Ito ay maaaring mag-trigger o mauwi sa Three of Pentacles, ano man ang paraan na ikaw, sa kapaligirang iyon, sa lugar na iyon, at sa trabahong iyon, ay magpakita ng isang napakamalikhain, malawak at napaka-align na sa loobin sa sitwasyong iyon. Ngunit maari rin itong maging isang bagay na lumilitaw bilang isang sandali na sorpresang darating sa iyo at may mag-aalok sa iyo ng sitwasyong ito at kukunin mo ito bilang isang napaka-convenient na oportunidad dahil ito rin ay magpapataas ng kita. Hindi, pero ito ay isang page, ito ay isang simula na puno ng pasyon at adrenaline na nagdadala sa iyo rin upang ma-excite sa isang tao dahil sa huli ay ipinapakita rin ang posibilidad na magkaroon ng isang napakatapat na dialogo sa isang tao at ayusin ang mga bagay o hayaan ang sarili na makilala ng isang tao o na may isang tao, bueno, na lumapit at sa anumang paraan ikaw rin ito ay manatiling convenient na naka-align sa taong ito at magawang sumulong kasama ang lahat ng ito. Ang Page of Wands ay isang napakamalikhayang baraha. Ito ay isang baraha ng trabaho at ito ay isang baraha rin ng pagpaplano para sa hinaharap. Dahil kung pananagutan mo, gagawin mong responsable mula sa simula dahil nakakaengganyo ang ipinapakita sa iyo. Dahil gusto mo ang gawain, tiyak na magkakaroon ka ng lubos na tagumpay. Nasa card ng The World, hindi ba? Gayon din kung pinag-uusapan natin ang isang relasyon. Ang The World ay isang card na nagsasabi sa Aries na nagtatapos ang isang sitwasyon ng may napakalaking tagumpay. Nakita mo bang sinabi ko sa iyo sa bandang huli, nakakamit mo ang gusto mo? Kaya ang The World ay nagtatapos sa isang sitwasyon. Inaayos ang isang mahirap na sitwasyon at nakahanap ng solusyon sa napakahirap na problemang iyon. Maaari itong intindihin kung gayon na ikaw ay nasa lugar at sa paraang gusto mo mula pa noong una. Ang iyong buhay ay nagbibigay sa iyo ng maraming kapalit o gantimpala. Ang trabaho ay nagbibigay sa Aries ng maraming gantimpala, ngunit gayon din ang mga relasyon, o sa relasyong lalo na gusto mong patatagin sa sandaling ito. At gayon din, ang The World ay nagsasalita sa atin tungkol sa isang mas malaking tagumpay. Maaari ring mahanap mo sa Three of Pentacles na iyon ang tamang sandali
Matapos ang sandaling ito ng matinding enerhiya ng banggaan, na iyon ay hindi naman sa gusto mong makipagbanggaan, kundi ito ay isang bagay na nangyayari partikular sa ari sa sandaling ito. Nakikita mo angkop ang sitwasyon upang patatagin sa iyong mundo ang kasaganaan at kasaganahan na nagbibigay ng kahulugan sa katotohanan iyon, ang pinakamainam na relasyon na gusto mo, o ang makahanap ng isang tao sa kontekstong ito na talagang nagbibigay ng kahulugan sa iyong realidad na sulit para sa iyo. Ang The World ay naglalaman ng maraming sitwasyon na nagpapahintulot sa iyo na mag-enjoy at maging masaya ng lubos, hindi lamang sa lahat ng mayroon ka, kundi pati na rin sa kung ano ang darating. Maaring ang The World at ang Three of Pentacles ay ang pagpapatatag ng isang posisyon sa trabaho, isang gantimpala, isang sertipikasyon, o isang bagay na natatanggap mo sa pera, o isang bagay na natatanggap mo bilang personal na gantimpala na nararamdaman bilang isang bagay na napakaganda. Wala nang dapat pang pag-usapan. Dahil ito ang sandali kung kailan nakakamit ng isang bagay na mas malaki. Kaya, bueno, isipin mo kung ano ang darating. Sulit ba ang sandaling ito? Oo. Sulit ba ang mag-isip ng 2 o 3 beses bago kumilos at hindi based sa reaksyon lamang? Oo, dahil sinasabi nito sa atin na ang mga sitwasyong nagpaparamdam sa iyo ng matinding kasaganaan at kaganapan ay siguradong mapapabilang sa iyong buhay. Kaya bueno, makakakuha ka ng mga katotohanan, makikipag-ugnayan ka sa mga tao, magkakaroon ka ng usapang iyon na sa loob ng napakaikling panahon ay magiging sulit na ipagdiwang. Bueno, ang numerong 66 ay nagsasabi sa akin na ang iyong anghel na tagapangalaga ay nagdadala sa iyong buhay ng balanse at walang pasubaling pag-ibig, at hinihikayat kanya magkaroon ng pananampalataya dahil sinasabi nito na ang universo ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo upang maipakita ang iyong nais. At kaya lang sinabi ko sa iyo sa Five of Pentacles, kailangan maging positibo. Kaya dapat itong ideklara, Aries, ako ay positibo. Magtiwala tayo at ideklara natin na ang lahat ng kasaganang ito at ang pag-ibig na ito ay darating sa inyo.